Katoto, dapat kung bibili ng CD sa Quiapo. Hindi yata nabasa ng lens, yung mata ng anak, ng player. Yung kabila yata ng player dapat nasa kalangan mo. Bumaluktot, budil na, para tapos na, no? Kung hindi. Ayun. Okay. Mga katoto, nasa konto tayo ngayon. Ikatlong bahagi na ng ating programa sa radyong ito, sa istasyon ng DWID. Katoto, classmate. Oo, classmate, medyo mainit pa rin yung usapin tungkol dyan sa Scarborough Shoal, di ba? Yung ating panatag shoal na sinasabi na sa pagtinignan mo yung law of the sea natin, no? Yeah, no? International law of the sea, ang liwanag na within our 200-mile sakop natin, di ba? Oh. Napakalayo ang China. Pero kung ang China naman, nasa ilan? Layo siya. Mga 1,800 miles siguro layo niya kasi tayo 200 miles lang tayo. Sakop talaga ng Halos Pilipinas. malapit siya sa Zambales, no? Oh. Pero alam mo naman yung mga Chino, siguro sa dami nila, kulang na pagkain doon, umaabot na sila dyan, no? Yung mga pating kung ano-anong kinukuha nila, di ba? Kaya sila hinol doon. Ang tanong, engineer, bakit kinukulang na ba sila doon? Sa laki ng yaman dagat din nila. Yan ang question. Kinukulang na ba sila doon at dito sila kumukuha? Yun. Well, tingin ko, ano kayang dahilan, di ba? Maaaring isa yun. Sa dami nila, 1.4 billion na Chinese, di ba? Oo. Kaya nilang pakainin lahat yan. At pangalawa, yung kanilang mga kasi industrialization, hindi sila maingat, nagiging madumi yung mga ilog nila at mga tubigan. Sabihin, nag-aalisan yung kanyang mga corals at yung mga isda? Alam mo, minsan lumipat sa Pilipinas, sinabol. Nakapasyan ako din sa isang lugar doon, no, sa Rancho. Ang kwento ng inchik na host namin ay gano'n. Madudumi yung mga ilog nila. Kaya, yung mga industrial cities. kahit sinasabing mayaman yung bansa nila ngayon, umuunlad dahil sa Industrialization. yung mga produkto sa iba-ibang bansa ay puro tatak ng China, Oo, di ba? doon pinapagawa, di ba? Oo. Hindi naman sila maingat ngayon sa environmental con nila. Kaya yan, naging madumi yung mga ilog nila doon. So, pollution yung isda. Napupulot na sila. Yung kaya ang dahilan, engineer? Pwede rin hindi. Pero, Military. pero, Masalimuot na. Oo, masalimuot na eh. pero kung opinion ko yan, dahil binigyan ng luwag yung mga mangingisda nila, yung mga fishing boat na parit-parito sa bakuran ng Pilipinas na hindi pinapansin, hindi hinuhuli. Baka ganun ang sistema. Kaya akala ng China, sa kanila talaga yung lugar na yun. Yun. Di ba? Oo. Posibleng ganun eh. Pero naman Umabuso na. Oo. Hanggang sa na-interest ng angkinin dahil maraming yaman dagat na pakikinabangan ng bansa nila. Di ba? Yun eh. Kasi, biro mo, ngayon na pumutok yan na pinapasok pala ng mga fishing boat yun, kumuha ng mga corals, kung ano-ano. Matagal na pala yan. Nawili, no? Kala tuloy nila sa kanila na yung lugar. Parang squatter ba, area na... Mayroon silang Chinese gunboat. Oo. Naka-stand off pa rin. Stand off. Kaya parang, yung napabayaan natin yung lugar. Anyway, kung totoo man na meron pag-aangkin talaga ng China, ang magandang gawin ng Pilipinas ay makipag-coordinate, no? Makipag-buklod-buklod sa Vietnam, sa Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapore, no? Tayong nakakuha dyan, nakapalibot tayo dyan eh. Sana narinig tayo, no? Makipag-buklod-buklod, palalakasin natin, para sabihin natin, kami may-ari dyan, kaming ASEAN. Hindi ikaw ang layo mo. Diba? Nasa pahayagan kahapon yata, yung nag-testing na ng rocket yung Indonesia, yung makakarating sa China. May bagong ganong kwento na... alam mo, magaling yan yung, di ba, nag-flop yung sa North Korea na rocket. Reprogram lang nung gumawa na yun, para itutok naman sa China. Ibalik Tapos yung pangalawa, itutok din sa North Korea. Para pag-angat, bababa rin doon. Parang may magic, binabalik yung bato. Pero meron din ibang kwento, classmate Pascal. Sabi raw nila, yan ano lang yan, artificial. Ginagawan ng paraan yan ng Estados Unidos
para ma-justify yung presence niya dyan sa, ano, kasi, di ba, wala na rin siyang bases dito sa Pilipinas, no? Saan dadaong para ma-justify yung balikatan na taon-taon ginagawa. Kasi minsan marami nagre-reklamo ng Pinoy, yung mga very nationalistic Pinoy na dapat itigil na yung mga yan. Dahil, ano raw, Na, may epekto raw sa mga, baka girahin, di ba, sabi? ang paniniwala ng iba, pag nandyan kasi sila, magiging attraction tayo. Pero kung tingnan mo naman yung mundo natin, halos lahat na ng bansa sa mundo ay natuto na dun sa World War I at World War II. Gusto pa ba nilang maulit yun? Yung maliliit na gera na nangyayari, yung mga, yung Vietnam War, yung sa Yugoslavia, at saka yung iba pang gera, nagbigay na ng madilim o mayapan na maliwanag na leksyon sa mga sa human race, di ba? Na walang pupuntahan Yung mga bombahan sa Iran, sa Iraq, ganyan. Wala talagang Libya, walang magawang sa atin I think this new breeds of soldiers and China. Iba yung mga utak niyan, maaari. pero nasa Yung mga datihan, mga senior citizen ng mga China, iba rin yung natutunan nila. Maaari. Basta mga bago ng henerasyon. pero dapat nasa namumuno rin yun. Pero kung nag-aaral sila ng history, kung nag-aaral man sila, katulad sa atin sa Pilipinas, talagang nakapag-aralan natin yan alam na natin yung pinsala na dudulot ng gera diba? Siyempre. Yung mga bomba-bomba na nga lang yan, yung bombings na yan, walang kakwenta-kwenta, di ba? Nasisira lang ang buhay, nasisira ang mga properties, di ba? Lahat. Nadidisrupt ang kabuhayan ng pag-asenso. Mamamatay. Samantalang pwede kang mag-enjoy sa bahay mo, kung saan lugar man, sa kape mo. Facebook ka, mag-yahoo ka kaya, mag-Twitter ka. Make contact with other people of the world, di ba? Napakasaya. Basta walang gera, no? Oo, kinasaya mag-gera-gera na yan. Kaya nga, dapat maunawaan din ng China yun na maunlad na sila. Di ba? Ano pa yung hanapin nila? Yung kaprasong property ng Pilipinas, dahil na mayroong parang minang tinatawag, aakinin pa ba yun? Kaya napaka, naman. Bagay, meron talagang mga tao na sakim pa rin ang isip, sopangan. Kaya, hindi, dapat magkaunawaan at pakinggan yung United Nations, yung sinasabing, United Nations Convention Law of the Sea. Yan, yung na kailangan na unawain nila yun. Ito palang katoto, Scarborough Shoal, ang tawag pala rito, Badyo di Masinloc. Badyo di Masinloc, oo. Ito palang Badyo di Masinloc na to, hindi naman island at hindi rin teritoryo ng Spratlys. Malayo pala yun sa lugar na yun. Malayo yung Spratlys sa Palawan. Ito kasi malapit ng Sambales. Parang ang itong Masinloc na sinasabi, parang porting sising lang, kaya akala mo island. Para sising na pabilog. At meron siyang mga parang rocks na nakatubong ganun. Coral reefs. Coral reefs na kapag high tide, may 3 meters pa siyang nakalawit doon sa ibabaw ng dagat. Meron lugar naman na lubog lahat yung Kaya malalaman mong nandun ka sa Masinloc dahil doon sa Okay. Mga katoto. Kasamang Dan. Medyo ang ating pong katotong Dan Nasa linya. nasa linya. At, Hello. katoto. Hello, katoto. Madali lang. Siguro na kita oras, no? Oo. Kumusta ka, Samang Dan? Ayos na, medyo masaya kasama pamilya. Manila. Nasa Manila na kayo? Hindi, dito na, na kami. Extra space. Okay. Ako dito sa ating mga tagapakinig at dapat nakamonitor ako, napapakinggan ko yung programa. At dinamati ko kayo, hindi na, talagang pwede na kayo bituan dyan. Kaya na, puro itlog ang pinag-uusapan. Si Henry, pinumpisahan, sinimulan niyo iklog. Tinapos mo. Tapos yun, itlog at saka suli. So,
masaya ang programa at isang mga partner. Oo. Kahit pa paano, medyo naiwan-wanan ang programa kahit Oo, dali. siyempre. Kamagdan, kumusta yung Lai beaches? Maganda daw doon. Ha? Parang Quiapo. Daming tao, ha? Oo, Wow. ano mo naman basta summer. Summer, oh. Lai, Batangas, oh. At saka sinidevelop na yung lugar na yan. Marami pang tumatayo yung mga bagong resort. Sugulat ka, mga high-end talaga. Wow. Pero meron yung mga common sa mga masa, no? Yung talagang kayang affordable sa mga, alam mo na konti, nagtitipid. Meron din. Actually, yung pinunta namin, at hindi natin kaya gumastos lang wala kayo sa medyo mamahalin. May mga 21,000 na lugar. Ay, naku, hindi natin kaya. Ay, magkano entrance yan, Katoto? Ayun ba? Magkano entrance? Wala entrance. So, yung per cottage kasi ang usapan dito. Ay, yung cottage naman, magkano? May for good for 20 people yun. Bayad lang 13,000. At for 20 people. 20 person. Oo. Bali, Pagkain, kung ano yung gusto nyo, At, pero okay din naman. At matapos yung maghapon yung namataya, kasama pamilya. no. Kasama yung... Katoto, kasama yung iba. Makakapagigil ng oras, mga bata. Ayaw. Oo. Huli lang kayo dyan. Ingat. Kamagdan, ha? Oo. Good luck. Lagi ka lang tumutok sa ito ng inyong talapitan sa DWAD Talakayang Pinoy. Thank you. Sige, Toto, ingat. God bless. Kunti na lang oras. Classmate. Oh. Yung karagdagang pagbati, medyo binabati ko tong itong pamilya na si pamilya ni Alex Trevino, sa kanyang mga anak na sina Ciro Ezra, Kranz, Pauline, at Alexia. At siyempre, ang bossing nilang si Katotong Nats Gamboa ng Counter Intelligence Group ng Bureau of Customs sa ilalim ni Katotong Deputy Commissioner General Danny Lim at ang ating magiting na Commissioner ng Bureau of Customs, Ruben Biason, ang Enforcement Group Deputy Commissioner Toto Swansing at ang Marinduqueñong Director General ng Enforcement and Security Service ng Bureau of Customs, General George Alino. Mabuhay po tayong lahat dyan sa Bureau of Customs. Toto, classmate. Classmate. Well, binabati natin yung mga kasama natin sa IAE, sa SAIA, no? Electoral Safety Enforcement and Awareness. Tuloy-tuloy yung aming aditayin, no? Advocacy para sa electrical safety. At yung mga kasama ko naman sa NAMPAT, na ako yung pambansang Pangulo ngayon, pakapalala ko lang sa May 18, 19 nasa Tagaytay tayo sa Luzon Conference, no? Sana'y mag-advance registration na tayong lahat para tuloy-tuloy ang ating success ng ating Luzon Conference. At of course, yung mga kasama ko sa Pugad Lawin, may susunod na project sa May 1 sa Teresa Rizal, sa lugar ni Lawin Pit Bravo. So tayo magsama-sama ulit doon. Okay. Ngayon po naman, mga Katoto, ito po natapos, malapit na pong matapos ang ating programa. Sa isang oras na. Muli po kaming nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, para isang araw na inyong pinahiram sa amin. Maraming salamat po sa mga biyaya ng buhay na pinagkaloob niyo sa aming araw-araw. Huwag po sana kayong magsawang patawarin ang aming mga kasalanan. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong patuloy na pagmamahal, pangunawa, at pagtulong sa kabila ng aming patuloy na pagkakasala. Nawa po ay lumaganap sa sanlibutan ang kapayapaan, pag-uunawaan, at pag-ibig sa bawat isa. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat sa inyo. Ito ang aming samo at dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, pamamagitan ng Inang Birhen Maria. Amen. Linggo po ngayon, huwag po kalimutan maglaan ng kahit isang oras man lang sa pagsisinda. Ito ang inyong kaibigan, si Pakawid, Engineer Willie, kaya po kasamang Dan Juleta. At ako po naman ang inyong Katotong Paski,
At nagpapasalamat ng marami sa inyong isang oras na panahong inaksaya sa amin. At inaasahan po namin sa susunod na linggo ay magkarinigan tayo. Henry. Okay, nagkapaalam din po kami. Napakabilis kasi ng oras dito sa ating Talakayang Pinoy na kulang, ano? Henry Samaniego po on behalf of my friend John Carlos. Susunod pong linggo. Maraming salamat po. God bless po. Sinulong Kaballero. Siyempre, hindi tatakbo yung ating show without sa ating At magkarinigan po tayo muli mga katoto sa susunod na linggo. Mabuhay ka, Pilipinas!